Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for October 14, tatlong dahilan para makibahagi sa Lord's Supper. Ang ating main concept po ngayon pag-uusapan is about transubstantiation. At ang ating Bible verse po is mula sa Matthew chapter 26 verses 26 to 28 na sinasabi po sa talata, "And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, 'Take, eat. This is my body.' And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, 'Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins.'" So, may mga denominasyon o simbahan na nagtuturo na sa Lord's Supper o sa tinatawag din nating Eucharist, ang tinapay ay literal na nagiging katawan ni Kristo at ang alak ay nagiging kanyang dugo. Kahit mukhang ordinaryong tinapay at alak pa rin ito, ang paniniwalang ito ay tinatawag na transubstantiation, na nagsasabing ang substance o laman ng mga elements ay nagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero kung titingnan natin sa mas biblical na pananaw, makikita natin na si Kristo ay tunay na naroroon, hindi physical sa mga elements, kundi spiritually, sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng pananampalataya. Ang tinapay at alak ay nananatiling tinapay at alak, ngunit nagsisilbi itong mga tanda at selyo ng tipan ng Diyos, mga paalaala ng kanyang pangako ng kaligtasan sa mga sumasampalataya. And past, revisiting the cross of Christ. Sa tuwing kumakain tayo ng tinapay at umiinom ng alak, naaalala natin ang ginawa ni Jesus sa krus. It's not just a ritual. It's a remembrance. Naaalala natin kung paano siya nag-alay ng kanyang buhay, kung paano siya napako, at kung paano ang kanyang dugo ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. And on the present communion with Christ, ang Lord's Supper ay hindi lang pag-aalaala sa nakaraan, kundi isang pagkakataon din na makipag-isa kay Kristo sa kasalukuyan. And lastly, for the future, proclaiming the return of Christ. At sa tuwing ginagawa natin ito, ipinahahayag natin ang kamatayan ni Kristo hanggang sa siya ay muling dumating. The Lord's Supper points us forward. Sa araw na babalik si Jesus upang kunin ng kanyang mga anak at tayo ay kakain kasama niya sa langit, sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.